Pagkakita ni Floki na magkasama sina Knut at Thorkel ay hindi siya makapaniwala. Pinadalhan pala siya ng sulat dati ni Knut pero hindi kasi nila binigyang halaga kaya pinagalitan siya ni Knut at sinabing sabihin sa hari na naroon sila. Dahil sikat sa ibang warrior si Thorkel, kahit nagtraidor ito, ay sinabihan siya ng prinsipe na uminom at kausapin ang iba pang mga Viking leaders. Masaya naman si Thorkel dahil libre ang alak nito na hinayla si Asgeir para samahan siya. Pinuntahan ni Knut, Askeladd at Thorfinn ang hall ng hari at tinawag sila para pumasok. Pero naramdaman ni Thorfinn ang maraming mga kawal na nagtatago para ambushin sila. Sinabi ni Knut na huwag silang bubunot ng espada kahit anong mangyari dahil ito ang style ng hari. Pumasok sila at nakita ni Askeladd ang mukha ni Sven na pagod na ito. Pinalapit pa ng hari si Knut at sinabing nagbago ang mukha nito at tulad siya ng hari noong kabataan niya. Sinabi ng hari na mahirap daw isuot ang korona dahil ito ang kumokontrol sa kanya. At sinabihan si Knut na magpunta na lang ng isang bayan at doon manirahan at magbasa ng Biblia. Ngunit dahil ayaw makinig ni Knut ay sinabi ng hari na hindi nais ng korona si Knut. Saka pinalabas ang mga kawal nito. Kaya agad na dumpensa ang bodyguard ng prinsipe. Bago pa uminit ang sitwasyon ay biglang lumuhad at nagsalita si Askeladd at sinabing dahil kay Knut ay naging kasama nila si Thorkel. Ibig sabihin ay nasakop din nila ang London Bridge at maraming kayamanan doon na pwedeng kunin ang hari. At dapat lang na reward ang ibigay nito kay Knut. Napaisip ang hari na may sense ang rason ni Askeladd. Kaya sinabi niyang magdadaos siya ng party sa next destination at doon niya ibibigay ang pabuya ni Knut. Saka sila umalis kasama ng mga kawal. Uminom sina Thorkel at iba pa para magsaya sa pagkapanalo ni Knut. May isang pari na nakikipag-inuman sa mga lasenggo pero hindi siya tinatablan ng alak. Kaya napatanong si Thorkel kung sino siya dahil hindi naman siya imbitado. Kaya nagpakilala itong siya si Willibald. Nag-ahit lang pala ito ng balbas at 23 lang ang edad nito. Nagtanong si Knut kay Askeladd kung kaya ba nitong patayin ang hari. Pero sinabi ni Askeladd na mahirap dahil alam niyang matalino ang hari. Kaya susunod na lang muna sila sa utos nito. Dumating si Gunnar na kapatid ni Ragnar. Binati nito ang prinsipe pero nang sinabi ni Knut na patay na si Ragnar ay nalungkot ang kalbo. Saka inutusan ni Knut ang kalbo na mag-spy sa hari at mag-report sa kanya. Habang umiihi sa labas si Askeladd ay nakita niya si Thorfinn na diretso ang pagsasanay nito. Saka nilapitan siya ni Atli at nang nabaliw nitong kapatid para magpaalam. Humingi ng paumanhin si Atli dahil sa pagtraidor nito kay Askeladd. Inilabas ni Askeladd ang bracelet na ginto at binigay kay Atli, kapalit ng kondisyon, na huwag na itong sasali sa digmaan dahil hindi niya bagay. Mag-farming na lang daw ito at mag-asawa at mamuhay ng payapa. Kalaunan ay nagpunta sina Knut at mga bida sa York na isang trading center sa England. At doon ay nakita rin sila ng businessman na si Leif na dating kasakasama ni Thors at Thorfinn. Nag-uusap sa bangka sina Knut at Askeladd ng isang killer ang naglakad sa gilid kasama ng mga tao. Inayos nito ang crossbow saka pinatamaan si Knut na natamba. Saka sumigaw si Askeladd na nataman ang prinsipe. Mabilis na tumakas ang killer pero sinalubong siya ni Thorfinn. Naitapon ang killer sa harap ni Leif. Saka agad din itong sinundan ni Thorfinn at pinatay gamit ang dagger. At kitang-kita ito ng nagulat na Leif. Dumating ang mga bantay doon kaya tinuro ni Thorfinn ang salarin. Ngunit hindi naniniwala ang boss ng mga kawal na sinigaw-sigawan pa si Thorfinn na baka kasama niya ang namatay. Kaya sinuntok niya ito at knockout. Natakot ang iba nang makitang 2 kutsilyo ang armas niya. Nagkalat na pala ang balita na tinalo niya sa duel si Thorkel na sikat sa mga warriors. Nakisawsaw din si Leif at nagtanong kung galing sa Iceland ang bida. At namukan ng bida si Leif na mabilis siyang niyakap na naluluha dahil sa saya. Kalaunan ng 2 na lang sila ay nalaman ni Leif ang nais ni Thorfinn na pagpatay kay Askeladd. Sinabi ni Leif na umuwi na sila at bisitahin ni Thorfinn ang kanyang ina, ngunit galit na umalis si Thorfinn dahil kinain na ito ng paghahangad ng paghihiganti. Samantala ay ligtas naman si Knut, dahil isang babae na doppelganger ni Knut ang nataman ng palaso. Binalak pala ito ni Askeladd at Knut dahil alam nilang may nais pumatay kay Knut doon. Binisita ni Askeladd ang nagpapagaling na Bjorn at nag-usap sila saglit. Alam nilang pareho na hindi magtatagal si Bjorn dahil malalim ang sugat nito sa tiyan. Saka sinabi nilang magkikita sila bukas at umalis na si Askeladd. Nagmeeting sina Knut, Askeladd, Thorkel at Gunnar. At doon ay nalaman nilang si Askeladd din pala ang nag-hire ng killer para patayin ang doppelganger ni Knut. Sa paraang ito ay maniniwala daw ang mga tsismosa na balak talaga ng hari na patayin si Knut. Sa paraang ito ay hindi rin magagawa ng hari na ipadala si Knut sa battlefront dahil mas lalong iisipin ng mga tao na balak niyang patayin ang anak.
Pagkatapos ay umalis si Gunner. Ngunit double spy pala ito dahil kinausap niya ang isang tao ng hari na mabilis sinundan ni Thorfinn at nakumpirma. Kinabukasan ay magduduel sana sina Askeladd at Thorfinn. Pero dumating muna si Bjorn na naunang nakasundo ni Askeladd para sa duel. Mga siraulo kasi ang mga ito na mahilig sa giyera. Sa isip ni Bjorn ay idol niya si Askeladd at gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit alam niyang galit si Askeladd sa kanilang lahat, pati sa sarili nito. Nagsalpukan sila at nasaksak si Bjorn. Bago mamatay ay sinabi niya na gusto niyang maging kaibigan si Askeladd. At sumagot si Askeladd na si Bjorn lang ang nag-iisa niyang best friend, saka din ito namatay. Malungkot na tinawag ni Askeladd si Thorfinn para maglaban na sila. Ngunit hindi agad umatake si Thorfinn dahil naramdaman ang kakaibang aura ni Askeladd. Kaya tinapon na lang ni Askeladd ang espada saka tinawag ang bata. Naiinis na umatake si Thorfinn pero hinawakan lang ni Askeladd ang mga kamay nito. Saka siya pinagsusuntok at binugbog na parang punching bag. Dahil dito ay nawalan ng malay si Thorfinn. Nagsasawa na daw si Askeladd dahil hindi nag-iisip si Thorfinn kapag nagagalit. Sa kanya sinaksak ang lupa katabi ng ulo ni Thorfinn. Lumapit si Canute at pinigilan na sila at sinabing panalo si Askeladd. Ginising nito si Thorfinn at sinabing natalo na siya ni Askeladd. Umupo si Askeladd at sinabi nitong naiinis nga siya sa mga Viking warriors dahil walang class sa pakikipaglaban. Sa kanya nakwento na taga Norway din ang una niyang pinatay. Ang kanyang ama na mula sa noble family. Noong bata pa siya ay tinawag siyang Askeladd na ibig sabihin ay nanlilimahid sa alikabok. Ito ay dahil isa siyang blacksmith mula noong bata pa siya. Isang magiting na warrior ang ama niya. Pero anak siya sa kabit na babae kaya hindi din siya nabigyan ng pangalan ng ama. Mahilig sa babae, alak at digmaan ang tatay niya. At nang magkasakit ang nanay niya ay tinapon na ito ng ama sa isang stable. Nang 11 taong gulang na siya ay nabaliw ang ina at hinawakan ng hari. Kaya muntik na siyang patayin ni Olaf, pero bago pa ito mangyari ay automatic na niligtas ni Askeladd ang ina. Unang beses niyang makahawak ng espada ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaling na siya agad at nagawang makaeskrima ang ama. Ngunit natalo pa rin siya ng ama. Dahil dito ay nakita ng ama ang potential ni Askeladd kaya tinawag itong manirahan sa King's Hall. Mas lalo siyang nag-aral at nag-training kung paano humawak ng espada at iba pang teknik sa pakikipaglaban. At naging malapit din sa kanya ang kanyang mga half-brothers at palagi din niyang nirerespeto ang kanyang ama. Ganito ang ginawa niya sa loob ng 2 taon. At isang gabi ay sinakatuparan na niya ang balak na pagpatay sa ama at ng asawa nito habang natutulog sila. Sinet up din niya ang isang kapatid dahil armas nito ang ginamit sa pagpatay. Kaya ito ang binitay ng iba pang kapatid. Naiinis daw si Askeladd sa ugali ng mga Norse warrior na makasarili at hindi nag-iisip. Saka sinabi kay Thorfinn na kung pagkatapos ng 10 taon ay hindi pa rin siya napapatay, ay bobo talaga ito. Nagpasalamat si Askeladd sa mga ginawa ni Thorfinn para sa kanya at maging kay Thors. Kaya naiinis si Thorfinn na nais umatake pero inawat siya ng prinsipe. Binuhat ni Askeladd ang bangkay ni Bjorn at aalis na sana, pero nagtanong si Canute kung bakit siya ang gagawin ni Askeladd na hari at hindi ang sarili mismo. Kaya sinabi ni Askeladd na hindi siya nababagay maging hari dahil may dugo siyang Viking. Pagsapit ng araw ay nagmeeting ang mga lords at may matataas na rangko at nakita nila ang pagdating ng hari at prinsipe. Napansin ni Canute na wala si Thorfinn kaya sinabi ni Askeladd na huwag mag-alala dahil walang siraulo ang mangangahas na magsimula ng gulo doon. Sa labas ay nakaupo ang bagbog na Thorfinn. Narinig niya ang boses ni Askeladd na nagsabing bobo siya. Mabilis niya itong hinabol at hinawakan. Pero ibang tao pala na siga. Kaya sinaktan siya at sinubukan pang bugbugin. Pero ang mga ito ang binugbog niya gamit lang ang kamay at ulo at knockout ang mga kalaban. Muling dumating ang tanod at nakitang si Thorfinn na naman ang nakikipagbasag ulo. Kaya kinulong nila siya sa isang dungeon. Sa meeting ay niyakap ng hari si Canute at binati ito. At bilang pabuya sa nagawa sa laban ay sinabi niyang pagharian nila ang pinakamayamang bayan ng England na kanilang nasakop. Dahil dito ay naging masaya si Askeladd dahil tingin niya ay walang counter-political agenda ang hari sa nagawa niya. Ngunit nang itaas ng hari ang kamay at inutusan ang mga kasama na sakupin ang Wales, ay napamal agad si Askeladd dahil ito ang bayan ng ina. Sa kulungan ay binisita ni Leif si Thorfinn na nawawalan na ng pag-asa. Alam ni Leif na matatahimik lang ang bata kapag napatay na nito si Askeladd. Pero pinaalala niya rin ang masayang nakaraan niya kasama ang masayahing Thorfinn at ang ina, ama at kapatid nito. Saka sinabi ni Leif na siya bilang isang manlalayag, kahit na makaramdam man sila ng pagyelo ng dagat, pagtaas ng mga alon at parang imposible ay patuloy pa rin siya sa pag-abante.
At buhat ng mamatay si Thors ay nagpromise na siya sa sarili na iuuwi niya si Thorfinn sa Iceland kahit ano pang mangyari. Saka kinumbinsi ni Leif ang bata na umuwi sila at pagkatapos ay magtungo sa Vinland na pangarap sana ni Thors na puntahan. Sa meeting ay napansin pala ni Floki ang pagbabago ng ekspresyon ni Askeladd nang sinabi nilang aatake sila sa whales. Kaya napaisip sila kung anong nasa whales na konektado kay Askeladd. Habang kumakain at umiinom ay nag-iisip din si Askeladd kung anong mangyayari sa whales kung sakupin ito ni Sweyn. At paano niya ito mapipigilan bago ang pagdating ng araw ng invasion. Maging si Thorkel na katabi niya ay napatanong kay Askeladd kung ano bang mayroon sa whales at bakit dito tumakbo ang lalaki ng panahon na hinahabol niya sila. Kaya sinabi ni Askeladd na ito ang bayan ng kanyang ina na tinuturing niyang hometown. Saka siya tinawag ng hari para bigyang pabuya ng 50 pounds ng pilak. Saka sinabi pa ng hari na mataas ang expectation nito kay Askeladd sa gagawin nilang paglusob sa whales. Kaya tuloy napatanong ang bida kung maganda bang desisyon ang paglusob sa whales. Sinabi ng hari na bigyan siya ng rason para hindi sakupin ang whales. Kaya nagdahilan si Askeladd na hindi magandang pagtaniman ang whales at walang gaanong makukuha ang kaharian dito. At kung hindi ito aanhin ng hari at ipadala si Askeladd na maging messenger doon ay mauunawaan ng mga tao kung gaano kabait ang hari. Kaya tumayo ang hari at nilapitan si Askeladd, saka sinabi sa mga tao na ganito ang dapat na tauhan. Ngunit nagbulong siya na pumili ang lalaki sa pagitan ni Canute at ng whales. Nag-research daw ang hari sa background ni Askeladd at nalaman niyang alipin talaga ang nanay nito na mula sa whales. Samantala ay napalaya si Thorfinn at sumakay sila ng bangka ni Leif para sana umuwi. Habang naghahanda sa paglayag ay nakita ni Thorfinn ang isang lumipad na ibon at may naisip. Kaya paglingon ni Leif ay wala na siya. Samantala, tinabig ni Askeladd ang kamay ng hari, saka sinabing ang pangit ng mukha nito na hindi nababagay sa kumikinang na korona. At galit siya dahil sa pangmaliit ng hari sa pamilya niya. Binunot ng mga bantay hari ang kanilang espada kaya binunot din ni Askeladd ang malaking espada. Sinabi ng hari na patatawarin siya kapag binaba ni Askeladd ang espada. Pero galit na ang bida at sinabi nito ang tunay na pangalan na Lucius Artorius Castes at sinabing siya ang legitimate heir ng Britania. Tinapunan siya ng baso na kanyang tinabig, saka tinanggal ang ulo ng hari sa harap ng mga opisyal nito. Nahulog ang korona saka bumagsak ang katawan ng hari at mas maganda na daw ang pakiramdam ni Askeladd. Dahil dito ay magkasunod na sumigaw sina Floki at Canute na umatake para patayin si Askeladd. Pasiga na sinabi ni Canute na patayin ang kriminal na pumatay sa hari. Mabilis namang tumatakbo si Thorfinn papunta ng King's Hall. Sumilip siya at nakita si Askeladd na inaatake ng maraming sundalo. Ngunit magaling si Askeladd na pinagpapatay ang mga umaatake sa kanya. Patawa-tawa pa ito na parang baliw at nagtatawag ng next na kalaban. Nagutos pa si Canute na atakehin si Askeladd kaya pinatay pa nito ang iba. Sinabihan ni Canute si Thorkel na mag-relax lang muna at bayan si Askeladd. Saka sinabi niyang nag-aartista lang si Askeladd na kunwari nasisiraan ng ulo dahil mas pinili nitong iligtas pareho sina Canute at ang whales kahit nabuhay na niya ang kapalit bilang killer ng hari. Dahil sa nalaman ay umupo si Thorkel at ayaw nang makialam. Galit na inatake ni Floki si Askeladd saka sinabing anak lang ito ng alipin. Kaya nagalit si Askeladd na ginamit ang lakas para paluhurin si Floki. Dumating si Thorfinn pero pinatigil siya ni Askeladd. Saka nagkaroon ng pagkakataon si Canute na saksakin sa puso si Askeladd. First time na sumaksak ni Canute pero nataman daw nito ang G-spot sa puso ni Askeladd. Kaya bumagsak si Askeladd na sinalon ni Thorfinn. Babagsak sana si Canute pero hinawakan siya ni Thorkel at sinabing huwag sayangin ang na-set up na stage para sa kanya. Sinabi ni Askeladd na patayin na siya ni Thorfinn, pero ayaw ni Thorfinn dahil hindi duel. At pilit sinisigawan si Askeladd na bumangon para tumakbo sila. Sa huling hininga ni Askeladd ay sinabihan niyang mangarap si Thorfinn at isipin ang future para sa sarili, pagkatapos mamatay ni Askeladd. Dahil ang tunay niyang laban ay hindi sa lugar na iyon, kundi ay maging isang tunay na warrior na hindi nangangailangan ng espada. Saka namatay si Askeladd. Sinabi ni Canute kay Thorfinn na pinatay niya si Askeladd dahil pinatay nito ang hari. Napalingon si Thorfinn at mabilis na sinugatan ang mukha ni Canute. Pero agad siyang pinigilan ni Thorkel at hinawakan sa lupa. Nais siyang patayin ng mga kawal pero pinigilan sila ni Canute. Sinabi ni Floki na magtago na muna si Canute at siya na ang bahala doon pero sinabi ni Canute na sabihin ni Floki kung sino ang bagong commander doon. Saka pinulot niya ang korona at nagpunta ng stage at sinabi sa mga mandirigma na siya na ang bagong commander ng England. Dahil siya na ang hari ay hindi na nila aatakehin ang Wales dahil magpapalakas muna sila sa pwedeng pag-revolt ng mga Englishmen. Saka dinismiss ang lahat.
Pinipilit naman ng mga kawal na ilabas si Thorfinn na hindi pa rin maiwan ang bangkay ni Askeladd. Pero sa huli ay nabitiwan nito ang punyal na nahulog, at sa wakas ay malaya na ang bida para sa susunod nitong pakikibaka. Ang aral dito ay huwag kimkimin ang galit dahil pipigilan lang nito ang iyong paglipad patungo sa magandang kinabukasan. Mahaba pa ang kwento ng ating bida hanggang mapunta sila sa New World. Kaya like nyo na yan para more anime recaps Tagalog to come.